Labis ang inis ng China sa suporta ng US sa ating bansa. Posible bang mauwi ito sa isang malaking tunggalian sa West Philippine Sea? Inaakusahan ng Chinese Foreign Ministry ang Pilipinas at US na tila nag-uudyok ng digmaan sa South China Sea. Ayon sa isang tagapagsalita ng China, hindi magdadalawang isip ang China na lumaban para protektahan ang kanilang umano'y ninakaw na teritoryo sa Pilipinas. Hinimok ng tagapagsalita ang Pilipinas at US na itigil ang tila paghamon sa China sa isang digmaan. Nagbabala na pagsisisihan nito ng Pilipinas. Yan ang matinding banta ng China sa US at Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Lumalakas ang tensyon sa pagitan ng China, US at Pilipinas dahil sa mga aktibidad sa West Philippine Sea. Pinuna ng China ang tinuturing nitong mapanuksong aksyon ng US at ng Pilipinas sa pinag-aagawang karagatan. Habang nagsasagawa ng mga drills, ang magkabilang panig ay nagtalaga ng hukbong dagat at hukbong panghimpapawid na pinatindi ang isang mahirap na sitwasyon. Nagsagawa ang US at Pilipinas ng 2 araw na drills kasama ang Carrier Strike Group 1 sa pangunguna ng USS Carl Vinson at ang Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ang mga drills na ito ay nagpakita ng isang makabuluhang pagpapakita ng pwersa na nagtatampok ng pagdating ng USS Carl Vinson, isang nuclear-powered aircraft carrier na sinamahan ng mga fighter jet tulad ng Hornet. Nagpakita ang mga persang Amerikano ng mabilis na pag-take off at paglapag at pinahintulutan pa ang Philippine anti-submarine helicopters na lumapag sa USS Carl Vinson, isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Habang nagsasagawa ang Amerika at Pilipinas ng ikalawang maritime cooperative activity, may 2 barkong pandigmang People's Liberation Army ng China na nanonood sa kanila. Pilit namang pinapalayas ng Pilipinas ang Chinese Navy warship. Pero patuloy pa rin itong nakikipagmatigasan sa 3 barkong pandigma ng Pilipinas, ang BRP Ramon Alcaraz, BRP Davao del Sur at BRP Gregorio del Pilar. Kahit kasama nga dito ang US Indo-Pacific warship ay tila walang paki ang China dito. China Warship 174, this is Philippine Navy Warship 16 in accordance with international and Philippine national laws. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. You are not responding. Your refusal to respond will be reported to concerned authorities. Over. Pag-gate pa ng commander ng Philippine Navy, isusulong nila ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Pero hindi ito magdadalawang isip na lumaban sa China, lalo na at kung nanganganib na ang kalagayan nito. Samantala, sa kabila ng pagmamasid ng China ay naging successful pa rin ang joint patrol ng Pilipinas at US. To accomplish what it wanted to do, no? It did passing exercises, it did communications checks between ships, cross-deck or personal transfer exercises as the videos released by the AFP have shown, then the joint patrol. Nang gagalaiti ang China sa galit sa gitna ng magkasanib na pagsasanay na ito ng Pilipinas at US. Sila'y nananawagan ng mga responsableng aksyon mula sa US na hinihimok ang paggalang sa mga pagsisikap sa rehiyon na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Muling pinagtibay ng China ang pangako nitong pangangalagaan ng teritoryo, karapatan at interes nito sa rehiyon. Ang kamakailang mga drills ay nagpapataas ng tensyon na nananatili sa pagitan ng China at Pilipinas, lalo na sa magkasalungat na claim sa lugar. Ang mga insidenteng kinakasangkutan ng mga barko ng Chinese Coast Guard at paggamit ng mga water cannon laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay lalong nagpapalala sa sitwasyon sa pinag-aagawang karagatan. Ayon sa mga eksperto, ang estratehikong interes ng China sa pagkontrol sa South China Sea bilang isang mahalagang rutang maritime at isang defensive zone. Ginagamit ng China ang lugar na ito para sa reconnaissance, surveillance at upang ipakita ang presensya at impluensya nito sa dagat. Inulit ng China ang paninindigan nito at sinisisi ang Pilipinas sa tumitinding tensyon at inaakusahan nitong tumalikod sa mga pangako, paglabag sa soberanya ng China at paulit-ulit na pumukaw sa mga sitwasyong humahantong sa mga komplikadong sitwasyon. Binigyang diin din ng China ang kanilang determinasyon na gumawa ng mga mapagpasyang aksyon laban sa anumang paglabag sa soberanya at mga provokasyon nito. Ang paninindigan na ito sa South China Sea ay maaaring humantong sa salungatan.
Hindi umaatras ang China laban sa mga aktibidad ng militar ng Pilipinas at ng US. Nagtalaga na rin sila ng sarili nilang militar sa South China Sea na nagdeklara ng kahandaan para sa digmaan. Nagbabala ang mga tagapagsalita mula sa China laban sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas, US at China. Samantala ay sinabi kamakailan ng kalihim ng Estado ng US na si Antony Blinken ang matatag na pangako sa US-Philippine Mutual Defense Treaty na nagsasaad ng isang armadong pag-atake sa mga persa ng Pilipinas sa South China Sea ay mag-uudyok sa mga pangakong pagtatanggol sa isa't isa ng US. Mayroong magkahalong interpretasyon ng sitwasyon sa mga nakapaligid na bansa sa rehiyon. Ang mga tagapagsalita ay patuloy na nagbabantay. Ang isang malaking kasalungatan sa pagitan ng US, Pilipinas at China ay tila hindi maiiwasan na posibleng humantong sa isang digmaan. Ikaw kaibigan, handa ka bang ipagtanggol ang ating bansang Pilipinas? Mangyaring magbigay lamang po ng komento sa ibaba. Maraming salamat po.